Ang ATS ay tinatawag na Automatic Transfer Switch. Ito ang device na automatically transfer a power to a backup source. Kapag nawalan ng kuryente o nag-brown out ang ating main source tulad ng Meralco o iba pang electric company. Ang emergency power naman ay ang genset, solar panel at iba pa. Ang ATS naman ang nagmamanipula o responsable sa transferring of power between two sources. Mga kabayan, kapsat, kasangkayan, ngayon po ay papaliwanag ko po sa inyo kung paano nagtatrabaho ang ATS, Automatic Transfer Switch. Tuturuin po tayo ng single line diagram, yung isa lang pinakasimple yung paliwanag tungkol sa ATS. Single line. Normal power, electric power. Emergency power, emergency power na pwede generator, solar, meron na po tayong normal power at emergency power. Yan ang normal power. Ito naman po ang tapos po, dito po sa bandang baba ang ating load. Load, hotel, bahay. Ngayon po, pagka po may normal power, ito po pala, ito po ang pinaka ATS. Ito ang ating ATS, ibig sabihin automatic transfer. Pag may normal power po, ganito po ang connection. Open po sa emergency power. Dadalhin po ang kuryente kung dalawang sa load. Kung halimbawa po, mawalan po ng kuryente, mag-brown out, mawalan po ng kuryente, brown out. Para po malaman natin na gumagana po ang ating ATS, ay i-open po natin ang ating main circuit breaker ng normal power. Pag nagawa po natin yon, dapat po itatakbo ang generator. Yan po, lumipat na po ang ATS. Ganon din po kapag bumalik na ang normal power. Ngayon po, ang magbibigay ng power po ngayon ay ang emergency power. Yan po ang trabaho ng ATS. Mga kabayan, kaabsat, kasangkayan, ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang aktual na equipment o gamit at ipapaliwanag ko rin po sa inyo ang mga gamit nito mula sa normal power, genset power at automatic transfer switch o ATS. Mga kabayan, dito po nagmumula ang ating normal power. Ito po ang ating transformer. Itong parang 3 gram na malalaki.
Ito po ang tinatawag na step-down transformer. Ang input po ng transformer ay nakakabit sa ating primary line na may primary line voltage na 2.3 kV up to 39 kV o 2,300 volts up to 39,000 volts. Napakataas na boltahe ng kuryente na pwedeng maging sanhi ng agarang pagkamatay kung aksidente mong mahahawakan o madidikit ang conductor materials na iyong hinahawakan tulad ng antena ng TV, saranggola na sumabit sa kawad ng kuryente na may sinulid na basa ng tubig at marami pang iba. Kung may malapit na primary line o transformer na may napapansin kayong kakaiba, ay agad na i-report sa kinauukulan upang maiwasan ang panganib. Yung mas matataba pong wire na pumasok sa service cap entrance na galing sa transformer, yun po ang secondary line na may 240 volts line to line 3-phase. Yun po ang supply ng ating hotel o building. Ano nga ba ang 3-phase? Ito po ay binubuo ng tatlong linya ng kuryente, ang line 1, ang line 2 at ang line 3. Bakit ba may 3-phase pa? Ito po ang nagsusupply sa malalaking equipment tulad ng elevator, water pump at centralized air conditioning. Ano ba ang single phase? Ito po ay gumagamit ng dalawang linya. Pwede pong line 1, line 2 o line 2, line 3 at line 1 at line 3 na may voltaheng 240 volts. At kung gusto nyo po na magkaroon ng voltaheng 120 volts, ang gawin lamang po nyo ay kumuha lamang ng isang linya mula sa line 1, line 2, line 3 at ikabit sa neutral. Kayo po ay magkakaroon na ng voltaheng 120 volts. Ito po ang nagsusupply sa mga maliliit na mga equipment tulad ng pressure pump, aircon, lightings, at convenience outlet at iba pa. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan na tumakbo ang emergency power. Kahit na may normal power. Dahil sa single phasing. Ano nga ba ang single phasing? Ang single phasing ay pagkawala ng power ng isang linya ng kuryente. Pwedeng line 1, line 2 o line 3 ng ating normal power. Kapag nangyari po itong abnormal na kondisyong ito, ay mapipick up ng sensitibong automatic transfer switch upang umandar ang generator na siyang magsusupply ng power sa ating hotel o building. At agad na itawag ang pangyayarang ito sa electric company na nagsusupply sa inyo ng kuryente upang maibalik ang normal na daloy ng kuryente. May natutunan naman po kayo na kahit na kunting karunungan mula sa inyong mga lingkod na si Juan. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-komento, at i-share upang maging updated po kayo para sa aking pang i-upload na mga kapaking-pakinabang ng mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli!